Sa kailaliman ng luma at mahiwagang kagubatan, sa mga ugat ng pinakamataas, pinakamalaki at pinakamatandang puno, may nakatirang magagandang makukulay na diwata. Ang bawat diwata ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan ng kulay. Ang kanilang araw-araw na gawain ay bigyan ng mga kulay ang lahat ng bagay sa kanilang paligid gamit ang sariling kapangyarihan ng kulay. Bawat taon magkakaroon ng pulong para makita kung sino ang gumamit ng pinakamaraming kulay sa nakaraang taon. Malapit na ang araw ng pagpupulong. At gaya ng dati, ang dalawang pinakakilalang kulay ay ang kulay rosas na si Pinkle at asul na si Blue Ara. Oh! Si Pinkle at Blue Ara ay muling naghahabulan sa rango. Ngunit nang malapit na itong matapos, halos lahat ng lugar na nangangailangan ng kulay ay napuno na. Dapat akong makahanap ng higit pang lugar na walang kulay. Siguradong malalampasan ko si Blue Ara. Gusto mo akong lampasan? Ha? Mangarap ka! Dahil sa kompetisyong iyon, ang dalawang diwata ay hindi naging magkaibigan. Tahimik pang nag-aasaran sa tuwing may pagkakataon. Naku, anong ginagawa mo? Sige, hintayin mo lang. Pagod ka na bang mabuhay? Biglang nagsama ang dalawang kulay at nagsanib. Lumikha ng malaking globo ng kapangyarihan na nagsimulang lumaki, sumisipsip ng iba pang bagay sa loob. Habang unti-unting nawawala ng kontrol ang kapangyarihang yun, biglang lumitaw ang diwata ng bahaghari na tila maliwanag na sinag. Itim na pwersa, mawala ngayon din! Ang globo ng kapangyarihan ay unti-unting lumit. Nagningning ng maliwanag bago nawala. Ang pinakakahanga-hanga ay mula sa magulong halo ng mga kulay, isa pang diwata ang ipinanganak. Ang maliit na diwata ay may tatlong kulay, rosas, berde at lila, na nilikha ng kombinasyon ng dalawang kulay. Pindong ipapangalan ko! Huh? Ibibigay ko ang gawain sa inyong dalawa na pangalagaan at gabayan si Pinlu. Ngunit hindi natuwa ang dalawang diwata sa desisyong ito ng diwata ng bahaghari. At iniwan si Pinlu na nagtataka. Isang araw habang ang asul ng diwata ay nakatuon sa paghahanap ng lugar na walang kulay, bigla siyang nakatanggap ng sulat na sinabing mula ito sa mangkukulam ng kagubatan. Sa kahanga-hangang Blue Ara, ang puso ko'y puno ng paghanga sa mahiwagang asul na gandang iyong taglay. Karangalan ko kung maaari kang bumisita at magbigay ng sariwang asul na kulay sa aking bagong silid. Si Blue Ara nag-aalinlangan, ngunit dahil sa pakikipagtunggali niya kay Pinkle, naisip na kunti na lang at malalampasan ko na si Pinkle. Kung gayon, susugal ako. Gaya ng inilarawan sa sulat. May isang bagong bahay at higit sa lahat, walang kulay doon. Wow, mahusay! Matapos makumpletong silid na to, mangarap na lang si Pinkle lalampasan ako. Hindi na siya makapaghintay pa. Mabilis siyang nagkumpisa sa gawain. Ngunit nang makarating siya sa gitna, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya ang rosas na diwata. Blue Ara, bakit? Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtatanong sa'yo niyan. Ang may-ari ng silid na ito ay nagpadala sa akin ng sulat na nag-iimbita sa akin. Sa tingin ko'y walang lugar para sa'yo dito. Kung meron kang dahilan, dapat kang umalis. Ang totoo, ikaw ang dapat umalis. Sa halip na linawin ng mga bagay, inakala nilang nakikipagkompetensya sa kanila ang isa't isa. At agad nilang sinubukang makuha muli ang karapatang kulayan ng silid. Biglang umalingaw-ngaw ang ingay sa sulok ng bahay. Sino yun? Ako ito, si Pinlo. Sinusundan mo ba kami? Hindi. Patawad po. Pero nag-aalala ako sa inyo. Kaya sumunod ako at hindi sinasadyang nalaman ko na pareho kayong nakatanggap ng sulat. Nang mapagtanto nilang dalawa na naloko sila, ay agad na nilang gustong umalis. Ngunit biglang sumara ang pinto. Isang kakaibang mukha ang lumitaw, dahilan para mataranta ang tatlong diwata. Ang mukha na yun ang nagpadala ng liham sa dalawang diwata, ang itim na diwata. Batid niya ang tunggalian ng dalawa. Sinadya niyang gamitin ito para gumawa ng bitag. Siguradong mahuhulog sa bitag ko ang magkatunggali na yon. Kapag nasa akin na ang kanilang lakas, gagawa ko ng kapangyarihan na kayang sumipsip ng lahat ng kulay mula sa mundong ito. Mga kulay, ang mismong dahilan ng aking walang hanggang poot. Naku, bulag talaga ang puso ko. Para sa kaunting katanyagan, inilagay ko ang mundo ng kulay sa mapanganib na sitwasyon. Taos puso kong humingi ng tawad sa iyo, Blue Ara. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, Pinkle. Ay, salamat, dalawang hangal. Ang inyong alitan ay talagang nakatulong sa akin ng malaki. Ngayon, mabilis na maghiwalay, mga walang muwang.
pareho nilang sinubukang kumapit sa isa't isa. Ngunit hindi nila napigilan ang napakalaking kapangyarihan ng itim na diwata. Nang sandaling iyon, tutulong na si Pinlu, pero agad siya pinigilan ni Pinkel at Blue Ara. Sina Pinkel at Blue Ara ay walang magawang nakulong ng itim na diwata sa mahiwagang garapon, kung saan ang bawat patak ng kapangyarihan mula sa kanila ay unti-unting silusip. Nang mawala ang huling kulay, naging tila kupas silang mga larawan na wala ang sigla. Naging tahimik na parang wala nang hininga ng buhay. Pagkatapos ang itim na diwata na may mahiwagang bulong ay nagdagdag ng kaunting itim na mahika. Biglang parang sa kung saan isang mahiwagang bagyo ang lumitaw na may nakakatakot na paghigop. Habang patuloy ang mga bagay, hindi magtatagal ay mawawalan ng matingkad na kulay ang makulay na mundo. Pagkatapos, tingnan natin kung sinong matapang na mamaliitin ang kapangyarihan ng kulay na taglay ko. Sa lupain ng bahaghari, ang mga tao ay walang alam sa kaganapan. Hanggang mula sa malayo, isang kakaibang bagay ang mabilis na gumagalaw patungo sa kanila. Ano yun? Kayong lahat! Hindi pa rin namalayan ng mga tao na ito na pala ang kapahamakan ng makulay na lupain. Hanggang sa tinangay ng globo ang lahat. Noon lang napagtanto ng mga diwata ng kulay ang mabigat na sitwasyon. Agad silang natakot, tumakbo palayo sa kaguluhan. Ngunit hindi sila nakatakas sa kapangyarihang ito. Nang marinig ang madilim na kaganapan, ang diwata ng bahaghari ay nagmamadaling dumating para pigilan ang madilim na nangyayari. Gayunpaman, dahil taglay ng bagyo ang kapangyarihan ng dalawang pinakamalakas na diwata ng kulay sa lupain, at mas pinalakas pa, madali nitong nagapi ang kapangyarihan ng bahagharing diwata. Nang wala nang pumipigil, patuloy na tinangay at kinuha ng makapangyarihang globo ang lahat ng kulay sa makulay na lupain. Nang makaalis ang madilim na globo, lumabas din ang itim na diwata na may masayang muka. Iyon? Di ba yun ang itim na diwata na ipinanganak kasabay ko? Bagamat magkapatid sila, ibang-iba ang kanilang kulay. Ang diwata ng bahaghari na may iba't ibang kulay ay laging hinahanap, na nagparamdam ng awa at hindi patas sa itim na diwata, kaya nagpa siya siyang umalis. Darating ang araw na ang aking kapangyarihan ay aabot sa rurok at babalik ako para maghiganti. Isang mundong walang kulay, wala nang kawalang katarungan o diskriminasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ng globo ang malakas sa pinagbumula ng kulay mula sa itim na diwata at bigla itong bumalik. Hindi inaasahang kinuha ng bagyo ang lahat ng kulay sa itim na diwata. Marahil dahil sa pagmamadali, hindi naisip ng itim na diwata ang kaganapang ito. Hanggat makaganti ako, ito ang katanggap-tanggap na halaga para magbayad. Kapatid, hinahanap ka ng lahat sa loob ng maraming taon. Dahil walang kulay ang hindi mahalaga, ang bawat kulay ay may parehong layunin na gawing maganda ang mundo. Ang itim ay isa rin sa mga kulay na nakakaakit sa iba, sa ganda at misteryo nito. Bukod dito, lagi kitang hinahangaan dahil habang ang ibang mga kulay ay kailangang umasa sa liwanag para ipakita ang kanilang sarili, pinanatili mo ang iyong kakayahan, may liwanag man o wala. Noong araw na umalis ka, nawala rin ang isang bahagi ng mayamang kulay na ito. Diyos ko, hindi ko naintindihan ang lahat. Nakagawa ko ng malaking pagkakamali, bahagharing diwata. Sa sandaling ito, sa bahay ng itim na diwata, si Pinlu na hindi na hinahadlangan ng mahika ng rosas at asul ng mga diwata ay nakatakas. Sinusubukan ng munting diwata na iligtas ang dalawa, ngunit walang kabuluhan. Umalis ka at bigyan ng babala ang lahat sa makulay na lupain. Opo, pero paano naman kayong dalawa? Makakapagantay kami, bilisan mo lang. Nang marinig ito, masunuring lumipad si Pinlu. Ngunit sa kalagitnaan, nakita niyang buhawi na pabalik mula sa direksyon ng makulay na lupain. Nang mapagtantong huli na ang lahat at malapit na siyang sumuko, may isang boses na nagsalita sa kanyang isipan. Una, mula sa asul na diwata at pagkatapos ay mula sa rosas na diwata. Dahil nilikha nila siya, maaari silang makipag-usap sa isa't isa gamit ang isipan. Pinlu, bilis na tumakas sa malayo. Huwag hayaang lumapit ang itim na kapangyarihan ng globo para mapanatili ang huling kulay sa mundo. Humingi ako ng tawad sa hindi sinasadyang paglikha sa'yo at pagkatapos ay pinabayaan ka. Kawawang Pinlu. Nang marinig ang dalawa sa paggunita sa kanyang kapanganakan, biglang naisip ni Pinlu na basagin ang makapangyarihang globo. Bakit hindi ko gawin ang ginawa ng bahagharing diwata? Hindi maaari! Maging ang Diyos ng bahaghari ay hindi ito mapipigilan ngayon. Paano ito magagawa ni Pinlu sa kanyang kapangyarihan? Paano kung masira ko ito mula sa loob? Tsaka sa loob ng bagyo, maraming kapangyarihan
sa ibang diwata. Kung maaari kong gamitin to, pwede kong baliktarin ang itim na kapangyarihan ng globo. Ngunit iyon ay mapanganib. At ang mga potensyal na panganib sa loob. At ang issue ay kung paano makakapasok sa loob ng hindi tinatangay ng bagyo. Sa pagkakataong yun, biglang naalala ni Pinlu ang imahe ng bahay na inayos ng dalawa noon. Ang bahay na yon ay tutulong na maging kalasag ng ilang sandali. Nang makapagdesisyon na si Pinlu, hindi nag-alinlangan, binaliwala ang payo ni na Pinkel at Blue Ara. Mabilis siyang pumasok sa bahay. Inipon ng lahat ng lakas niya para buhatin ang bahay. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod sa gitna ng mahiwagang globo. Salamat sa bahay, ligtas siyang nakapasok sa loob. Gaya ng hula niya, sa loob ay may malaking espasyo na naglalaman ng maraming makukulay na globo. Sinimulan niyang kunin ang lahat ng globo. At ang makukulay na globo ay unti-unting lumaki. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sirain ang itim na globo ng kapangyarihan. Kaya ko to! Sa sandaling iyon, si Pinlu, walang pag-aalinlangan, ay bumulusok sa makulay na globo at pinakawalan ng kanyang pinagmumulan ng enerhiya. Sa labas, ang itim na globo ay tinatangay pa rin ang paligid. Biglang lumabas ang mga sinag ng liwanag mula sa loob. Dumami ang mga sinag ng liwanag. At sa wakas, ang madilim na globo ng enerhiya ay ganap na nawasak. Naglahong itim na bagyo. At ito rin ang sandaling bumagsak sa lupa ang makukulay na ulan. Unti-unting nanumbalik ang lahat sa magagandang kulay. Masayang nagyakapan ng mga diwata ng kulay sa kaligayahan. Ang kulay roses at asul ay may lakas din para palayaan ang kanilang sarili. Ngunit ang diwata na si Pinlu ay tuluyan nang nawala sa globo ng enerhiyang yon. Huh? Labis na nalungkot ang lahat sa sakripisyo ng munting diwata. Ang tanging natitira ay isang maliit na pakpak. Sa panahon ng pag-aaral ng itim na mahika, natutunan ko kung paano buhayin ang diwata ng kulay. Sa palagay ko ay maaari kong subukang itama ang bahagi ng aking pagkakamali. Kaya sa tulong ng itim na diwata at sa sama-samang pagsisikap ng lahat, dahan-dahang nabuhay ang diwatang si Pinlu mula sa natirang pakpak. Masayang nagyakapan ng lahat sa kaligayahan. At simula noon, mas minahal ni na Pinkel at Blue Ara ang isa't isa at hindi na nag-away.